Eto na nga, Kim Chiu gustong tanggalin sa noontime show ng mga basher, inggitera. Bakit naman? Ayan, yung Paloka pinapa-float naman kayo. nila. Kasi daw, yun nga, hindi raw nabigyan ng justice yung Ivy of ano. Ano ba yun? Hindi nga nabigyan ng justice yung pagkakasabi Ayan. daw. Tapos, imbis na tanggapin na lang daw ni Kim Chiu, parang dinivert pa sa iba yung attention. Kung ba ay yung issue, parang ganon. Ang laking issue naman dun, Diyos ko. Actually, yung mga nagpapalaki lang ng issue sila lang. At saka, hindi naman ganun kababaw ang management noong time show ni Kim Chiu para dahil lang sa ganun. Alam niyo, sa showbiz, mas Dito pa tayo. Oo. mas marami pang matitinding issue, Diyos ko. Pero hindi naman naaabot sa ganyan. Alam mo si Kim siguro, paborito lang talaga siya ng mga, hindi ko alam kung basher ba yun or kalaban ng mga, ng fandom niya. Kaya talagang every time, tinututukan lahat ng gagawin niya, ginagawang issue. Ang hirap din ng malaking artista, no? Konti na sabihin mo, issue na agad. Well, hindi naman mahirap pa maging malaking artista. Kasi, mas maganda naman yung artista kaysa naman yung malaki. Pero ang ganda ng t-shirt ko, nakatingin sa'yo, oh. Di ba yung pusa? Tiger ba to or may something? pagka-trade gore ang pagkakatingin. Sabing ganyan, okay. Badet, happy birthday sa mabait na si Dondon Sermino. Good health and happiness for you. Ano to? Ako God hindi. bless. Yun nga parang ganun patutsada yata. Maria Erica Sermino Nananakit Ranoco. Magandang po siya. hapon po. Happy birthday po Tito Dondon Sermino. Bayulente po Si si Dapat Dondon. Roque, Prince Caleb, Marisa Aguilar David. Happy birthday, Dondon. Of course. Teka, pupusuan ko lang ito na gustong tanggalin sa noontime show. Sandali naman, bakit ayaw yung tantanan si Kim? Grabe naman kayo. Kayo din naman nagkakamali sa pagbikas. Ako nga, nagbabakil din eh. Correct, ang perfect nyo, Ang perfect nyo nga sabi ni Kim. Wala talagang perfect. May mga ganyan, yung iba nga minsan, hindi pa nila alam, napapamura na nga sila. Yes! Noontime show Noontime show napapamura sila. Si Claudine Barreto, nagmura noon nung natagpilok. Oo, yung mga ganon. Huwag niyo naman diktikin si Kim kung ba may lalabas siyang teleserye at siya ay hinirang na most popular leading lady. Oo nga. Bakit kayo naiinggit sa batang to? Wala naman tong ginagawa sa inyo. Pero ang bongga, no? Pag may bumibira, biglang-bigla, may maangat, tinataas talaga Hindi siya. nga yun eh. Every time na merong mga achievement itong si Kim, palagi so na it's lang the siyang other way binibira. around. At maganda rin naman, at nandito ang kanyang mga solids na nagtatanggol din naman sa kanya. At hindi naman ako nagtataka at hindi ko naman gustong pigilan tong mga ito kasi tama naman, validated naman na dapat yung ipagtanggol. Pero wag naman yung sobra-sobra kasi baka sabihin naman patola kayo at kayo ay mga affected. Basta isipin nyo na lang na habang binabato itong inyong idol, lalo itong nagiging siksik-liglig sa blessing. Ganon. Ganun yung tingin mo doon, yung pag may mga bagong magagandang nangyayari sa career ni Kim Chiu, biglang may mga sumusulpot. Naghahanap talaga. Nakita naman natin doon sa video na binalidate naman yung mismong banda. Ng pagkakabasa din naman, pwedeng basahin nyo ng IV of Space. Tsaka move on na. Oo nga. Ang dami nyo naiimbento. Tsaka kung kanino nyo sinasabog si Kim Chiu, hindi na natapos-tapos. At saka ang dami na kaganapan ngayon, bumaba na sa pwesto si Yes, di ba? Na isang araw. Nung isang araw, ang dami na napalitan na ang house speaker. Ang dami-dami na nangyayari. Marisa Aguilar David, check your message in Instagram po. Ay, meron ganun. Ano ba ito? Nakakabahan naman Sandali ito. Wait lang Kay Ray po ba yun sa akin? Sa akin yata ito. Ito na. Ay, parang kay Don. Wala ako sabing eh. ganyan, bakit hindi ka maganda in person? Walang ganun Ganun ba sinasabi mo Parang sa'yo. Wala pa. Marisa Aguilar David. Ay, parang nakita ko na. Oo, nakita ko. Nabasa ko na, di ba? Ay, nag-comment yata ako doon. Ayun. So, wag na, tigilan na natin yan. At kung hindi pa rin tumitigil ang iba dyan na binabakbakan si Kim, ay naku, pabayaan nyo na sila. Anong hayaan gagawin? nyo sila. Pabayaan na lang. Oo, hayaan nyo silang magkaroon ng mental health. Kasi kapag hindi nyo pinapatulan yung mga Sabi yan. niya, hayaan nyo sila magkaroon ng mental health. Oo, kasi pag hindi nyo pinapatulan yung mga yan, mas lalo silang maiinis. Diba? Ayun. Kung totoo man ang isyung ito na gustong ipatanggal ng mga basher si Kim Chiu sa Noon Time Show,
Malinaw na isa na namang halimbawa ito ng matinding online bashing na kinakaharap ng mga artista. Masasabi ko dito, si Kim ay matagal nang nasa industriya at napatunayan ng husay niya bilang host at performer. Hindi madaling maging bahagi ng Noon Time show na araw-araw na papanood ng sambayanan. Natural na may mga bashers dahil hindi mo naman mapapasaya lahat ng tao. Pero ang mahalaga, nandiyan ang suporta ng solid fans at mas nakararaming nanonood na natutuwa sa kanya. Ang pagtanggal sa isang artista ay hindi nakabase sa ingay ng bashers kundi sa tiwala ng management at sa love ng viewers. At kitang-kita na marami pa ring nagmamahal at sumusuporta kay Kim. May dadagdag sa balitang ito. Imbes na ipa-cancel o ipatanggal, mas mainam na i-channel ng bashers ang kanilang energy sa mga bay na mas makabuluhan. Maaring gamitin ng show ang isyung ito para ipakita na hindi basta-basta kayang pabagsakin ng nega vibes ang isang artistang may dedikasyon at passion gaya ni Kim. Ang suporta ng mga fanny, lalo na ng Kim Pao fandom at ng Tunetics, ay patunay na mas matibay pa rin ang positibong puwersa kaysa sa bashers. Para sa akin, kung balita man na gustong tanggalin ng mga bashers si Kim Chiu sa Noon Time show, malinaw na isa lang itong panibagong pagsubok na dala ng pagiging public figure. Una, hindi maiwasan ng mga bashers lalo na kung sikat at laging nasa spotlight ang isang artista. Pero hindi sila ang nagdedesisyon kung sino ang dapat manatili sa isang programa, kundi ang management at mismong mga manonood na tunay na sumusuporta. Pangalawa, si Kim ay napatunayan na ang kakayahan niya hindi lang sa hosting, kundi pati sa pagdadala ng good vibes at energy sa Noon Time. Kahit anong ingay ng bashers, mas nangingibabaw pa rin ang positibong feedback ng maraming tao. Pangatlo, ang mga ganitong issue ay nagsisilbing reminder na mas malakas pa rin ang suporta ng mga fans kaysa sa negatibong komento. Sa huli, masasabing hindi basta-basta matitinag si Kim sa kanyang puwesto dahil pinaghirapan at pinatunayan niya na karapat-dapat siya roon. May dadagdag ko sa balitang ito na kahit may mga bashers na gustong ipatanggal si Kim Chiu sa Noon Time show, mas malakas at mas buo naman ang suporta ng kanyang fans. Hindi lang Tunetics kundi pati Kim Pao fandom at iba pang taga-suporta ang nagtatanggol at nagpapakita ng appreciation sa kanya araw-araw. Pwede ring isama na. Ang management ng show ay patuloy na nagtitiwala kay Kim dahil sa pagiging consistent niya sa pagbigay saya at good vibes. Marami rin ang nagsasabi na mas nabibigyang kulay at buhay ang programa dahil sa kanyang natural na energy at charm. Sa halip na maging dahilan para manghina, naging inspirasyon pa kay Kim ang mga pagsubok na ito para mas pagbutihin ang kanyang trabaho. Sa madaling salita, mas malakas pa rin ang boses ng suporta kaysa sa ingay ng bashers at iyon ang nagiging sandigan ni Kim para manatiling matatag